Magandang araw mga tagapagligtas! Welcome back sa ating channel. Ngayong araw, narito tayo sa Wildcat Security Service kung saan magsasagawa ang tagapagligtas ng Basic Life Support o BLS training para sa ating mga security personnel. Alam natin ang mga security guard ang kadalasang unang rumeresponde sa oras ng emergency. Kaya napakahalaga na mayroon silang tamang kaalaman at kasanayan sa pagliligtas ng buhay. Tara, samahan niyo kami. Parang tinagalog lang yung rescuer. So, nag-come up ako sa pangalan na ang tagapagligtas. Nagsimula ang training sa lecture tungkol sa tamang pagtugon sa emergency. Tinalakay ang kahalagahan ng pagtiyak sa kaligtasan ng lugar, mabilis na pagtawag ng tulong, at ang tamang proseso ng basic life support. Walang response. Tinanggit mo lang, walang response. Kailangan mo mag-induce ng pain. Paano ako mag-induce ng pain? So, Sir, dito meron tayong tinatawag dito na trapezius muscle. Ito, trapezius muscle. May trapezius nerve siya. So, pag ito, pinisil ko, makakaramdam ng sakitan si Sir. So, yung pipisilin mo dito, yan ay yung mas makabago. Pero dati, kung mapansin nyo, merong sternum rub. Yung sternum yung gitna, hawakan niyo yung dibdib nyo. Iram nyo ng konti. Ganito. Masakit, no? Sternum. May sternum rub yan. Ayan yung tatawag natin na may sternum nerve. No? May intercostal nerve siya. Ang problema dyan, kaya sa US ayaw nila ipagamit yan, nakaabuso. Pag sobrang ganon, nagkakaroon ng hematoma dito. So, pwedeng mamatay rin yung victim. So, hindi yun yung wanto sawa na hindi ganon. Induce mo lang yung pain. Saan mo yun ma-encounter? Yung lasing na lasing. Kahit gaano kalasing yan, pag nag-induce ka ng pain sa trapezius or dito, didilat yan. Sasagot yan. No? Saan nyo yun na-encounter? Sino ba yung nag-beer host dito? O, pag nag-beer host kayo, di ba? Yung matabi nyo, pagka magbabayad na, pagkat na. Isternum rub nyo. Bayaran na. Gigising yan. Dapat makita ko na sa report niya. Mali yata yung turo ko. Next is yung unresponsive. So, kinausap nyo, walang response, wala siyang situational awareness, nag-check kayo ng verbal stimuli, hindi siya nagre-respond, nagsalita na kayo both sides, wala. Nag-induce kayo ng pain. It's either in the trapezius muscle or sa sternum. Hiram nyo, wala pa rin. So, that's the time na unresponsive. So, pag unresponsive, ano next natin gagawin? So, next natin gagawin is i-check na natin yung alin? Pulse. Yan na yung CAB, yung katutong. Diba? Circulation, airway, and breathing, pwede natin kunin yan sa isang method lang. No, makukuha natin yung circulation, airway, breathing in one method lang, which is yung look, listen, and feel. No? Paano yun? Is kunin natin yung carotid pulse. No? Mula sa gitna, slide mo sa kanal. Pag tama niyan sa kanal, yan na yun. No? So, nangyayari, eto, hindi naman tumali. Pero mas maganda sana dito nyo kunin sa kabila. Bakit? Ang interpretation yan, pag pinicturean nyo, pinost sa Facebook, baka sabihin sinasakal nyo kasi. So, wag ganito. Kung nakaganito, sa kabila nyo kunin. No? Yun lang yung iniiwas ko doon, yung maging sikat kayo. Pero it's either both sides. Pwede nyo naman gawin yan. Wala namang masama dyan, tama pa rin yan. Yun nga lang, baka kayo mapicturan, sikat na kayo bukas. No? So, ang interpretation kasi ng tao, alam niyo naman sa social media, basta pinost mo, hanapin agad yan yung negative. Ano yung may comment nila maganda? Ay,
bobo naman to, ganito lang yan eh. No, maraming magaling kasi sa social media. Although tama yung pinerform nyo, mali para sa ibang tao. So, iiwas tayo ng konti. Sa halip na ganito, kung kaya natin kunin dito sa kabila, dito natin kunin. Using your 2 fingers. No? So, anong next? Pag nilagay na natin dito, anong next? Di ba? LLF, look, listen, and feel. Tandaan nyo lang yun. Next natin is i-check natin yung airways niya, no? Airways. Yung mata natin nakatingin sa dibdib, ha? Tandaan nyo, dibdib. Bakit? Para malaman mo kung humihinga. Kung may rise and fall ng chest. Yung tenga, nakatapat sa pag-itan ng ilong at bibig. Kaya meron tayong look, listen, and feel. Para malamdaman mo kung may lumalabas na hangin sa bibig or sa ilong. So, ganito. Yung mata saan nakatingin? Para sa rise and fall. Makita mo kung tumataas baba, kung humihinga. Yung tenga nakalagay sa pag-itan ng ilong at bibig. Gano'n mo siya katagal i-check? Oras. Check nyo lang for 6 to 10 seconds, no? Maximum yung 10 seconds, huwag nyo na sobrahan. Okay, huwag yung, di pa narinig na humihingi. Naabot ka na ng 30 seconds. Sayang yun. Every second, makikita nyo mamaya, mahalaga yan. No? So, for 10 seconds, Isa sa bilang tayo pinakamahalagang sabay-sabay. bahagi ng training ay ang tamang pagsasagawa ng CPR o cardiopulmonary resuscitation. So, pag Dito binilang mo, natutunan ng mga participants ng ang 10 tamang seconds, hand no pulse, placement, no breathing, that's the time lalim na ng mag-push chest the compressions, time, tamang bilis ng pagpiga, chest compressions. at tamang pagbibigay ng rescue breaths. Next natin, ito sa airways, no? CAB, di ba? So, itong sa airways, tingnan nyo. Meron tinatawag na head tilt chin lift. Yung head tilt chin lift, applicable to pag no spinal injury. Wala kayong suspected spinal injury. Paano nyo ba masasuspect na mayroong spinal injury? Una, tignan nyo yung ano nangyari, mechanism of injury niya. Tumalon dyan, papunta sa paluging. Tatingin nyo, magsususpect pa kayo na mayroong spinal injury? Possible, di ba? Lalo't unconscious. Hindi mo naman natin sasagot yan na, hindi, may sakit yung spine ko eh. Hindi na yan sasagot. Ang una nyo i-check, pwede nyo tignan sa mata. Yung ilalim na mata niyan, pag kumapan yan, nagkaroon ng black eye na sobrang itim, raccoon eyes, ang tawag yan. Pag nag-raccoon eyes, meron niyang skull fracture. So alam nila na merong injury. Huwag niyong i-head tilt chin lift. O ano pa? Sa likod ng tenga. Ito, sa likod. Pag nakita nyo nagpasa, nag-itim yung likod ng tenga, sabay yan ha. Although nandito sa left side yung nagkaroon ng injury, left and right yan meron. Tinatawag yan na battle sign. So pag nakita nyo meron niyang pasak sa likod ng tenga, ibig sabihin meron niyang skull injury. Dalawa. Saan pa? Nose bleeding. Huwag nyo na rin i-head tilt chin lift. Ano pa? Pag may lumalabas ng puting fluid sa tenga or dugo, huwag na. Yun yung tinatawag natin cerebrospinal fluid. Ibig sabihin, yung fluid ng spine lumabas na sa likod, sa tenga. Ibig sabihin, injury talaga yun. Pagka ganon, gulay na talaga yun eh. Usually, nagiging gulay na. Ano pa? Ito, hindi ko bastos ha, pero saan pa? Tuturo ko sa inyo yung technique sa ano. Kasi sa combat situation, kasama to sa chinecheck namin. Yung ari, ibig sabihin nun, chinecheck mo kung merong priapism. Ibig sabihin, involuntary yung pagtigas kung sa lalaki. Hindi pa ganito ang hawak ha, likod ng kamay. Sasagiin niyo yan. Pag yan matigas, ibig sabihin, lumbar part yung na-injured sa spine.
Dito yon. L5, 5 yan, hanggang cosig. Dito. Pagka yung kumigas yung akin yan, mula dito, bababa, paralyze. Nakuha? Eh, paano naman? Sir, paano pag babae? Wala nagtatanong eh. Siyempre, babae, meron din. Ang previsip sa babae, yung ipon. Hindi pa ganun ng ano, ha? Pag ganun din. Tandaan niyo paano hawakan, ha? Yes. Yun lang. Yun lang yung ano natin. Para ma-consider nyo na merong spinal injury. No, tandaan nyo yung mechanism of injury. Malaking bagay yun. Ano ba nangyari? Nabangga ba siya? Nakamotor na aksidente? Pag ganun yung nangyari, huwag nyo nang i-head tilt chin lift. Kasi bakit? Kaya nga head tilt chin lift eh. Ito yung anatomical position ng tao. Ngayon, para mag-open yung airway, yung daanan ng hangin, yung trachea mag-open, ang ginagawa dyan, hina-hyperextend. So, yung ulo dito, didiinan, itutulak kong baba. Ganyan na nagiging position. No, sa medical, tinatawag yan ng sniffing position. So, yung ganyan. Yan. Head tilt chin lift. Ganyan na nangyayari. Ano nangyari sa tingin nyo sa spine? No? Nakita nyo? So, kung may spinal injury, tapos humihinga pa, or possible spinal injury, jaw thrust maneuver. So, ito yung anatomical position talaga niya, or ito yung tamang position ng ulo. Ang gagawin mo, itutulak mo lang itong jaw para mag-open yung bibig. Itutulak mo lang dito. Ang ganito, pagtulak, nag-open lang yung bibig. Yun lang. Yun na yun. Wala na kayong ile-left, ile-right, gaganon, wala na. Ita-thrust lang. Kaya nga thrust. Thrust means push or yung tulak. Thrust. Ita-thrust nyo lang yung jaw. Tutulak nyo lang yung jaw. Nakuha? Nakita nyo na yung difference? Ito yung pag head tilt, chin tilt. Yan. Head tilt, didiin ka sa noo, chin tilt. Sa drowning, maganda yan. Mga drowning incident, ito talaga ang ginagawa. Maganda yun na hyperextend yung airway. Ito. Ayan. No? Ayan. Tingnan niyo yung orientation, ha. Yung matulis na part, nasa taas, nasa may ilong. Ha? Ito is tinatawag ko na CPR mask. So ito, dito kayo mag-blow. Ito is one-way valve to, ha. Huwag kayong matakot na yung pag-blow nyo. Kala nyo makukunta, meaning kayo hindi. Kasi ito is one-way valve. Kung ano yung binugan nyo dito, maglalak yung valve niyan, hindi na yung babalik. Papasok lang sa kanya yan. Kita mo yung bag. Nakuha? Kita mo. Ito. Ayan, kita nyo? Ayan, o. May naka-flap na Teflon. Teflon yan. So, nagagana yan. Nakuha? Wala. So, nakita nyo na yung difference? Next. Wala bang tanong? Shopee, Sir. sir. Yes, sir. Saan? Kanina. Super. Ito. Ito kasi is yung pag-finger sweep. So, bawal yan. Pero kung mas Kung may makita kayong obstruction sa bibig, huwag na huwag nyo susundot-sundutin. No? Pero kung makita nyo, ang nakita nyo dyan yung nakapustiso, pag nakita nyo nakapustiso, tanggalin nyo. Okay? Dentures, yun yun. Yung pustiso, tanggalin nyo. Or kung alam nyo yung tao mismo is may pustiso, alisin nyo na. Kasi baka mamaya during your chest compressions, pumasok sa loob. Pumasok. Maging foreign body airway obstruction siya. Tinulungan nyo.
tinulungan yung mabulunan. No? Kaya kung may dentures, tatanggalin nyo. Pustiso, alis. Nakuha? Next. Yan, yung sa breathing natin, no? If the patient is breathing adequately or normal, yung every 4 seconds, makikita nyo, humihinga siya or spontaneous ang paghinga niya, that's the time na kailangan yung ilagay sa recovery position or yung tinatawag natin na lateral recumbent position. I-recovery position nyo. Paano ba pag-recovery position? O volunteer. Ang gagawin ko, lagay ko siya sa recovery position. Paano yun? Yung kamay na pinakamalapit sa akin, ilalagay ko na straight. No? Yan yung pinakamalapit. Then next, yung mas malayong kamay, ilalagay ko dito sa may ilalim niya na baba. Then next, yung sa paa. Yung paa, kung medyo may kabigatan, hindi mo kayang iganito, walang problema, i-cross mo na lang yung paa. Buhatin mo dito, ipatong mo dito. Next, paano nyo siya i-twist? O paano siya ilalagay sa lateral position? So, ang sisikwatin nyo, nasa pelvic part at yung nandito sa likod ng, align ng shoulder. Para hindi siya madagdagan ng injury or hindi kayo mag-induce ng injury. Kasi kung dito nyo lang ito hihilahin ganon, baka magkaroon niya ng creping injury dito. Or yung pag-ita nung buto niya, magkaroon ng bubbles. Magkakaroon ng creping sound dito. Pag dumating na yung ambulance, paglagay nila sa normal position, tumutunog ngayon yan. Sino may kagagawan? Instructor. No? So dito? Dito? Ayan nga. Okay? Then pag nailagay nyo sa ganyan, check nyo lang kung same pa rin yung paghinga niya habang parating yung ambulance natin. Then ma-assess nyo yung likod. Yan yung mahalaga dyan. Ma-check nyo kung may injury. Lalo na yung mga saksak ng ice pick, ha? Saksak ng ice pick, tama ng 22. Baka hindi nyo mapansin. Maliit lang yun, hindi yun madugo. So yan, ganyan. Check nyo kung may iba pang sugat. Magagamot. Diba? Habang wala pa yung ambulance. No? Ngayon, habang wala pa yung ambulance dahil nagpagas pa, tagal pa, tinawag pa yung driver. Drive-thru pa si Charlie. So, sa sobrang tagal, na-observe nyo na hindi siya humihinga. Tumigil yung paghihinga. Ibalik nyo lang. Dito pa rin. Ha? Gamit yung puwersa ng siko ang pagtutulak. Then, reassess nyo. I-reassess nyo siya. For how many seconds ngayon? 6 to 10. Okay. No pulse, no breathing. That's the time na mag-chest compressions kayo. Nakuha. Ngayon, paano yung position natin sa pag-chest compression? No? So, ang position natin, ang pinakamabilis, ito kasi is maganda to pag halimbawa nasa madilim kayo na area. Hindi ka na maghanap ano daw na buto yun eh. Pag-aawang mo dulong buto, dalawang daliri, patong to dito. So, matagal. Ito kahit hindi kayo nakatingin, nagtitingin kayo ng ibang pwede nyo mautusan, hawak lang dito, slide. Pag-angat ng kamay nyo, sakto sa gitna yan. No? Kahit madilim yung area, kahit hindi mo nakikita kung puno ng usok, nasa area kayo na zero visibility. Okay lang yan. Although nagkaroon na rin naman, kita nyo naman, nasa servisyo pa ako eh. Marami na ako na-reklamong ganyan. Labis na ako na-reklamo. Okay naman. Hindi ako natanggal eh. Wala naman kasing ano eh. Kasi ang purpose naman natin is to save yung lives eh. No? Regardless na, huwag niya lang man talaga yung sobrang nyo naman manyakin. Bonus na lang yung mahagip mo yan. Pero huwag nyo nang masyadong ano din. No? So, mabilis lang naman yan. Ang purpose nyo lang yan, guide nyo kasi ito para naka-align na yung kamay nyo, yung heel of the hand. So, yung heel of the hand, nung pinaka-dominant hand nyo. For example, ako, right-handed ako. Ito ang mauna. Papatong ko itong support.
Yung elbow ko pointing forwards. So, ibig sabihin, hindi ganyan. Kasi bakit? Pag nag-compress ako, gaganyan yan. Pero pag naka-pointing forward yan, pag compress mo, firm. Then, yung puwersang ginagamit nyo is yung puwersa, yung weight nyo. Weight ng upper body. Hindi galing sa ulo. No? Mas mapapagod kayo yan. Wala pa kayong 5 cycle, pagod na kayo. So, dapat gamitin nyo yung weight ng upper body pa-compress. No? Nakuha? Pagkakaliwete naman kayo, ganun lang din. Kaliwa lang yung mauna. Nakuha? Malinaw? Mabilis na shortcut, no? Hindi tawag natin depth of compressions. Depth means lalim. Sa bata ba, gano'ng kalalim? Tingin nyo. Sa bata, baka hindi kayo mahirapan. Ano lang? Half inch. To 1 inch. Okay? Tapos pag bata, hindi nyo siya gagawin na, ano, baka yung ganun yung position nyo. So pag infant, tandaan nyo ganito. 2 finger support lang nito sa gitna. Kargan nyo yan. Okay? Or, yung ginagawa ng iba, ito. Hawak yung katawan ng bata, itong dalawa. Half inch to 1 inch lang. Ano? Infant. Okay? Para may idea kayo sa lalim, ha? Next. Child. So, sa child, ano na yan? Tawag dito, 1 inches to 1.5. Okay? Okay. Pag adult, ilan? 1.5 or 1.5 inches to 2.4. Mas malalim. Kung nahihit nyo itong 2.4, mas maganda, ma-maintain nyo yan. Pag nagko-compress kayo, yan ay maririnig nyo na may gumagano kayo naririnig sa ribs. Huwag kayo matakot. No? Pag narinig nyo yon, it means na tama yung ginagawa nyo. Ngayon, kung may tendency na nabali talaga, continuous lang kayo. No? Mabali man, diretso lang. Lalo na sa mga may edad talaga. No? Kaya may edad talaga, tapos hindi PR na babali kasi. So, huwag kayong matakot na, putik, nabali. Tama na. Hindi, continuous lang kayo. Kasi mamaya, explain ko sa inyo kung bakit ba kayo nag-chest compression. Medyo yung puso, oh. Ayan, oh. Ito yung brain. No? Pagandahin lang natin. Pag nag-chest compression ka, kasi kaya nga nag-chest compression, hindi nagpa-function to heart mo. So, ang purpose mo, ikaw lang muna maging tulay para magkaroon ng supply yung brain mo. No? Kaya ka nagbibigay ng ventilation, ang purpose mo, yung blood na aakyat papunta sa brain is oxygenated. Ibig sabihin mo yung oxygen. Para hindi mamatay ang brain. Kasi pag 0 to 4 minutes, brain damage not like yan. No, so yung 4 minutes na hindi mo na chest compression siya, malaking bagay yan. So pwedeng hindi na siya mag-isip. Problema sa pag-iisip or sa brain. Pwedeng marami na siyang nakalimutan, pwedeng maging epekto yun. Eh paano pa pagka umabot ka ng mga 4 to 6? 4 to 6 minutes. Pero pag nasa 10 minutes na, 10 minutes, so yan yung tatawag natin na brain damage likely. So ibig sabihin, yung chance na from coma na magising ka pa is napakababa. No? Tandaan niyo yan.
yan yung golden hour na sinusunod namin sa pagsi-CPR. Kasi pag hindi ka umabot sa 10 minutes or sobra na sa 10 minutes, ma-revive mo yung victim, pero yung chance na magising yan, napakababa. Kuha? Eh yung kinukwento ni Sir, yung sa Aurora, yung sa basketball player, tingin nyo, 10 minutes yun? No? Eh ito nga yung golden rule eh. Golden time to, plus 5 minutes, travel to hospital. So yun pa lang, na-break na yung golden rule. So mabuhay yun, kung mabuhay man, brain dead. Hindi lang naman yung brain yung susupply na to. Pag nagko-compress ka, papunta rin yan sa ibang organs. Lahat ng organs yan, susuplayan. Para hindi ka magkaroon ng tinatawag natin na organ failure. Diba? Hindi yung nag-CPR ka na, wala, para lang ano to. Kala nyo kasi ang effect, heart lang. Gusto nyo mag-pump ulit si heart, at the same time, ma-maintain nyo yung circulation sa brain at sa organs. Kaya tayo nagtatawag na CPR. Kasama yan sa pinoprolong nyo. Di ba kanina, to prolong life? Pati yung parts ng katawan ng tao, pinoprolong yan. Kasi bakit? Ma-revive na yan. Hindi mo naman na-prolong yung ibang organs. May tendency na magkaroon niya ng tinatawag natin na distributive shock. Kasi bakit? Nagkakaroon na siya ng organ failure. What? Common medical emergencies. So, tatlo lang naman yan. Meron tayong tinatawag na sudden cardiac arrest, heart attack, at saka stroke. Sudden cardiac arrest. Tignan niyo yung drawing. Tignan niyo yung nilagay ko sa puso. Ano yung nilagay ko sa puso? Ano to? Ha? Plug. Ano bang tatakbo sa isip niyo pag nakita kayo ng plug? Kuryente. Ibig sabihin, yung cardiac arrest nagkaroon ng problema sa kuryente sa puso. Ibig sabihin, nawalan ka ng kuryente sa puso. Electrical activity ng heart mo nawala. Yan yung kinukuha sa ECG. Di ba naging ECG kayo? Yung kinukuha ng ECG, electrical activity ng heart yun. Nakuha? So pag sudden cardiac arrest, yung biglang pagtigil ng puso, ibig sabihin, nawalan Tinuruan ka lang ng sila kuryente kung paano sa gamitin ang puso. automated Mas external maganda kung meron tayong defibrillator tinatawag o na AED automated Isa itong external mahalagang kagamitan defibrillator. na maaaring Ang ginagawin, makatulong na maibalik ang normal na lalagyan tibok ng dito ng puso pads ng isang taong nakaranas ng cardiac magbibigay arrest. ng para i-restart. Okay? Ang purpose ng AED is to restart. I-restart niya yung puso. Pag na-restart yan, tatakbo na ng mas maganda yan. Kasi mapansin nyo, di ba? Yung iba may heart rhythm, ganito. Ganyan yung lumalabas. Ayan. Ganyan. May tibok naman yung puso. Pero ginagawa dyan, binibigyan ng shock yan. Kina-cardioversion. Pag nag-shock yan, papantay muna. Ilang seconds. Then, titibok. May P waves. Titibok. May P waves. Yan. Magiging normal. Yun yung purpose ng AED. I-restart mo yung heart. Nakuha? So, malinaw na kayo sa sudden cardiac arrest. Alam niyo na yan. Ano yung heart attack? Oh, ano nakita niyo sa logo ng heart attack natin? Gripo. Ibig sabihin, pag gripo, ano ba yan? May problema ka sa circulation. Pag nakasara yung valve, o di barado, yan yung heart attack. Ibig sabihin, mahilig ka sa bawal, nagkaroon ka ng bara sa puso, inatake ka. No? So yung mga simpleng signs ng heart attack, ano ba yun? No? Parang may nakadagad sa dibdib mo.
Pagka sinabi nga nila yan, may malaking sasakyan or elepante ang nakadagan sa dibdib. Pag ganun yan, na heart attack yan. Kailangan niya madala sa ospital. Agad. Meron naman nasa balikat nararamdaman. Balikat. Namamanid yung balikat ko eh. Wala to. Ano-ano ko lang to. Ganun-ganun lang. Okay na yan. Yung simpleng pamamanid ng balikat mo, sign na pala ng heart attack. Saan pa? Pag naramdaman mo yung dito sa gitna, parang kang tinutusok na marami, sunod-sunod yung parang pagtutusok, signs na rin ng heart attack. No? Bukod sa chest pain. Yan yung mga signs ng heart attack natin. Tapos magulat ka, nawala. Uy, nawala naman. Okay na, tubig-tubig lang. Bilang ka, 1, 2 araw, ligwak yan. So, pag nawala yung pain, pumunta pa rin kayo ng ospital. No, kasi pag umulit, sureball. Next, stroke. So, yan, makikita nyo, 2 lang naman ang klase ng stroke. No? Meron tayong tinatawag na, itong blockage, ito yung tinatawag sa medical na ischemic. Ischemic. Ito naman yung hemorrhagic, yung na-rupture. Or pumutok yung ugat. Ano bang mga signs ng stroke? Tingin nyo. So, ito. Para ma-assess nyo, tandaan nyo lang itong be fast. Picturean nyo. No? Unang nyo i-check yung balance. Siyempre. Pag nakita nyo na parang wala siyang balance, pwede. Sobrang sakit ng ulo. Pwede. Ano pa? Eyes. No? Sabihin mo, umurap ka, sabay. Pag sabihin mo, kurap. Nauna itong isa, tsaka ito, dahan-dahan o sobrang bagal. Yan. Na-assess nyo na, nadadiagnose nyo na posibleng na stroke. Okay? Ano pa? Face. Siyempre, sa face, obvious yan. Tagilid. No? It's either left side or right side. Next, arms. No? Sa arms, usually, pinakamadaling i-check kasi bakit? Taas mo lang yung 2 kamay. Ewan, sir. Itaas mo lang, 2 kamay. O. Tapos bigla mo alisin. Sabihin mo, sir, steady mo lang, ha? Bumagsak yung isa. Ang tingin nyo? Ulit. Ito mo ulit. Ngayon, kung nakahiga yan, pwede mong gawin din sa paa. So, malalaman mo kung anong side yung na-damage. Pag nasa left side yung na-damage, saan part ng brain nyo? No? So, opposite yan, ha? Kung left side, ang nakita nyo na merong weakness, ang na-damage na part is the right side of the brain. Pag left side yung na-damage, right side yung magkakaroon ng weakness. Nakuha? Next, yung speech. Sa pagsasalita. Unless na ganyan talaga siya magsalita. Pag ganun talaga siya magsalita, pwede. Hindi nakainom, ha? Titignan nyo rin kasi, lalo't naman kung halimbawa matagal nyo naman kasama yung tao. Ayun, kung hindi naman yan, kung ganun talaga magsalita yan, huwag nyo nang anuhin sa speech. I-check nyo na lang yung iba. Pwedeng sa arms, yung face, no, sa eyes. Pero kasi ang ginagawa ng medical dyan, may isang way pa ng pag-check ng eyes. No? Kahit nga yung ilaw lang ng cellphone, pag inilawan namin sa mata, makikita mo sa pag-dilate ng mata. So, yung isa, dilated, yung isa, constricted. Normal. So, yung isa, pag natapatan ng ilaw, liliit. Pag tanggal mo ng ilaw, lalaki ulit. Yung isa, nakadilate lang. Naiiwan. Dapat wala siyang reaction sa ilaw. So, doon pa lang ma-determine mo na kung anong side. Nakuha? Next is yung time. Siyempre yung time. Mahalaga yan. Yung stroke, considered as emergency yan. Tandaan yan, emergency yan. Pero yung pag-note nyo ng time, napakahalaga yan. Although kung 1 oras,
2 oras bago mo dalhin sa ospital, walang problema yan. Pero habang tumatagal kasi, mas nagiging malala yung situation. Yung damage niya sa brain, mas nagiging matindi. Nakuha? Pwede yan. Yan. 10 minutes. No? Ito pa lang. Yung damage part. Yung pula, nakikita niyo ba? Pula. Pinaabot mo na 1 oras. Kasi pagtawag mo, wala daw gas. Walang gas, walang driver. Sige, granted, 1 oras. Ngayon, pagdating mo ng ospital, punong-puno pa. Antay ka muna. Naabot ka ng 3 oras. Ito na siya. No? Ngayon, yung pinaka-cavity ng brain mo, ibig sabihin, may fluid ka kasi sa brain. So, may mga cavity area yan. Una ng blood pagdating ng 6 na oras. Pagka ganyan, babarinahin na yung ulo mo. Maglalagay na yan ng bulb. Babarinahin na yan, maglulusot ng tubo para doon lalabas yung dugo. Pero pag nasa ganito kasi, comatose yan. Pag nandito ka na, comatose. Ito, pa-comatose. Ito, comatose, pa-comatose, makukomatose. Diba? Kaya dapat maagapan nyo. Hindi porket meron 10 minutes, 1 hour, ay hindi, pwede ba yan? Maya-maya na lang natin dalhin yan. Kaya pa yan. Wala ka pa namang 6 hours eh. Ito kasi is pinaka-time lang, ano lang to ng assessment lang ba? Base sa study. Kasi bakit? Yung determination ng stroke naman, hindi mo naman alam kung anong oras talaga nagsimula eh. Pwede ngayon mo siya nakita nag-collapse dahil kasama mo nasa lamesa, kumakain, nakita mong gumano ng ulo, yung uko. Pero ahead of time pala, nagkaroon na siya ng blockage or ischemic stroke mga 2 hours prior. Yan. So kung 2 hours prior, lagpas na sa dito, papunta na sa dito, nang wala kayong kaalam-alam. Hindi, ngayon lang yan eh. Matino pa yan kanina eh. Mabait yan. No, pag tingin mo ng ano, oh. Tapos dito sa hospital, magulat ka, namatay. Bakit? Mabait kasi yun eh. Ganun na lang. So, mahalaga yan. So, pag, although makita nyo na ngayon nagsimula, pwedeng prior, nag-start na. Hindi lang nakita yung effect sa labas. Pero sa brain niya, nagkaroon na siya ng ischemic or nagkaroon na ng blockage. Hindi na enough yung supply sa brain niya ng blood. Ako ba? Hindi lang puro lecture ang training. Bawat participant ay nagkaroon ng pagkakataong magsanay gamit ang CPR mannequins habang ginagabayan ng ating mga instructors upang masiguro ang tamang pamamaraan. Tapos, yan mo na, 1, 2, 3, Pero yun ang pinaka-basic na patterns niya. Para matandaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ngayon, pag nalulog mo position mo siya na itatagilid. Mas maganda siya. Mas maganda Congratulations sa lahat ng participants ng Wildcat Security Services sa matagumpay na pagtatapos ng Basic Life Support Training. Ang inyong natutunan ngayon ay hindi lamang para sa trabaho, kundi maaari ring magamit upang makapagligtas ng buhay ng inyong pamilya, kaibigan, at komunidad. Maraming salamat sa Wildcat Security Services sa pagtitiwala sa ang tagapagligtas.
para sa pagsasagawa ng basic life support training. Tandaan, ang tamang kaalaman, kahandaan, at mabilis na aksyon ay maaaring maging susi sa pagliligtas ng isang buhay. Kung nagustuhan nyo ang vlog na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow ang ating page para sa mas marami pang training, rescue tips, at emergency preparedness videos.